Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4871-4890. Kabanata 4871. Ang dalawa ay sina James at Levi, na sumugod pabalik. Paano ito nawasak? Sinulyapan ni Levi ang pagkawasak sa ibaba at nagtanong. Samantala, nakita ni James si Winton na may isang malakas na aura sa malayo. Bahagyang napawi, tinanong niya, bakit napakalakas ng aura ni Winton? Ang katawan ni James ay sumabog at lumitaw sa harap ni Wayria at ang iba pang mga powerhouse. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Ang pagsulyap kay James, sinabi ni Wayria, hindi ako sigurado kung bakit, ngunit ang nakatagong Orthodox at mga powerhouse ng sekta ng Crescent ay naghanap kay Winton at binugbog siya. Kahit na inamin ni Winton ang pagkatalo, si Gregor ay hindi umiwas, pinilit si Winton na masira ang selyo sa kanyang katawan. Matapos maunawaan ang buong kwento, naging interesado si James. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, ito ay tulad ng inaasahan ko. Paano si Winton, na minsan ay nakipaglaban sa lahat sa kaguluhan at sino ang walang tugma sa parehong ranggo ng paglilinang, maging mahina. May mga taktika pa rin na hindi niya ginamit, nakagambala kay Wayria. Nakikita ko, tumango si James. Ang kapatid ni Winton na si Zella, minsan ay nagsabi na ang kanyang kapatid ay nakakatakot. Si Zella ay isang propeta. Nakikita niya ang hinaharap. Ito ay isang likas na kakayahan. Pareho si Winton. Ipinanganak siya na may supernatural na kapangyarihan, ngunit si James ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na masaksihan ang kapangyarihan. Sa larangan ng digmaan sa malayo, sinira ni Winton ang selyo sa kanyang katawan. Ang pagunat ng kanyang katawan, ngumiti siya at sinabi, matagal na mula nang nakipaglaban ako gamit ang aking buong lakas. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan. Sa susunod na sandali, lumitaw siya bago si Gregor at naglunsad ng isang pag-atake. Hindi gumanti si Gregor sa oras. Kumuha ang kanyang katawan at agad na lumipad. Kasabay nito, naglabas siya ng dugo. Malakas at maliksi si Winton. Sa isang iglap, nakarating siya ng maraming mga suntok kay Gregor, na nakikitungo sa pare-pareho na trauma sa katawan ni Gregor. Di nagtagal, natakpan si Gregor sa mga sugat. Darn it! Galit na galit si Gregor. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, nagsimula siyang mag-counterattack. Inatake niya ang buong lakas niya. Ang dalawa ay nakipaglaban sa sinaunang larangan ng digmaan. Ito ay isang matinding labanan na nakakaakit ng atensyon ng maraming nabubuhay na nilalang sa lugar. Hindi ba iyon si Gregor ng sekta ng Crescent? Ito ay si Gregor. Nauna niyang tinalo si Havgan, ang kampyon ng walang hanggan na pagraranggo, madali at tumaas sa katanyagan. Sino ang lumalaban sa kanya? Ang taong iyon ay napakalakas. Paano niya lalaban si Gregor hanggang sa ganito? Hindi ko pa siya nakita. Siya rin ba ay mula sa mga nakatagong sekta? Di nagtagal, maraming nabubuhay na nilalang ang natipon. Pinapanood nila ang labanan mula sa isang ligtas na lugar. Nagpapatuloy ang labanan. Kahit na sinira ni Winton ang selyo, hindi siya makagawa ng labis na pinsala kay Gregor. Nagalit ito sa kanya. Sa ngayon, isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay sumisipsip ng bawat kakanyahan at enerhiya sa langit at lupa, kabilang ang enerhiya sa itim na ambon at mula sa ilang mga nabubuhay na nilalang na nabigo na naglalaman ng kanilang sariling kapangyarihan. Ang lahat ng enerhiya na ito ay napunta sa Winton. Agad na, ang aura ni Winton ay umabot sa rurok nito, at parang Diyos ng demonyo. Suppress. Itinaas niya ang kanyang kamay, at bumaba ang isang mundo ng Taybak. Agad, si Gregor ay nakulong sa mundo ng Taybak. Hindi mabilang na energies ng Taybak ang sumalakay sa kanya. Kahit na siya ay malakas, hindi niya maaaring madala ang mga pag-atake. Sa huli, nagsagawa siya ng maraming pagsisikap na masira ang mundo ng espada ni Winton. Sa sandaling sinira niya ang mundo ng Taybak,
Lumitaw si Winten kasama ang swords ng buwan at tinusok ang kanyang katawan. Nakatayo sa likuran ni Gregor, inilayo ni Winten ang tibak ng buwan. Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran, sinabi niya ng may kumpiyansa at mahinahon, ang kampyon ng walang hanggan na pagraranggo ay hindi kasing lakas ng inaasahan ko. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4872. Nawala ka na. Nawala ka, sabi ni Winten. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at gaanong pinakawalan ito. Ang kapangyarihan ay nakarating sa katawan ni Gregor. Kaagad, lumipad si Gregor at nahulog sa isang saklaw ng bundok sa malayo. Ang saklaw ng bundok ay agad na naging isang pagkawasak, at si Gregor ay inilibing sa pagkawasak. Sa mahabang panahon, hindi siya nabuhay muli. Hindi alam kung siya ay buhay. Kamangha-mangha ka. Hindi maiwasang sabihin ni James, ito ang Winten na kilala ko. Ipinagkalat ni Winten ang kanyang aura. Isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay bumalik sa langit at lupa at ang mga nabubuhay na nilalang. Humakbang sa walang bisa, lumitaw si Winten sa harap ni James at sa iba pa. Binigyan ni Winona si Winten ng isang hinlalaki at pinuri, hindi ko inaasahan na ikaw ay napakalakas. Nauna nang nakakatakot ang demonyo ni Winten. Walang magawa, sinabi niya, ayaw kong masira ang selyo, ngunit ang brat na iyon ay napakalayo. Ginawa niya akong masira ang seal ng una. Anong kasanayan sa lagda ang ginamit mo ngayon? Ngumiti si James. Ngumiti si Winten at sinabing, hindi ko sasabihin sa iyo iyon. Ang ilan sa kanila ay nagchat. Natigilan ang mga nabubuhay na nilalang sa paligid. Paano matalo si Gregor ng sekta ng Crescent? Sino ang taong nagpatalo sa kanya? Napakalakas niya. Nauna nang nakipaglaban si Gregor laban sa isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Chaos at tinalo siya. Ang powerhouse na iyon ay isang hakbang lamang ang layo mula sa ranggo ng kaguluhan, na nangangahulugang ang taong ito ay maaaring lumaban sa isang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan. Kabilang sa maraming nabubuhay na nilalang sa paligid ng arena, ang ilan ay mula sa Siyam na distrito at ilan mula sa mga nakatagong sekta. Nabigla silang lahat sa kakayahan ni Winten. Si James at ang iba pa ay hindi na natili hanggat ang lungsod ay nawasak na. Ang walang hanggan na tablet ay lumitaw, sabi ni Wayria mula sa kadiliman. Maraming mga nabubuhay na nilalang sa Kailang Boundless Rango ang patungo sa walang hanggan na tablet. Pinasok nila ang walang hanggan na larangan ng digmaan. Sa hitsura ng mga nakatagong sekta, ang pakikipaglaban para sa walang hanggan na pagraranggo ay dapat magsimula ng mas maaga dahil sa 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Panipi. Habang siya ay nagsalita, tiningnan niya sina James at Winten at nagpatuloy, ang dalawa sa iyo ay freaks. Kahit na sa hitsura ng maraming mga walang hanggan na ranggo ng mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta, maaari ka pa ring makakuha ng isang mahusay na pagraranggo sa iyong kakayahan. Panipi. Sa palagay ko kami ay para sa isang palabas, sabi ni Zula na tumawa. Nais kong pumunta din, sabi ni Winona. Ngunit sa hitsura ng napakaraming mga nakatagong sekta, kahit na nasa ranggo ako ng kaguluhan sa Quasi, hindi ako magiging tugma nila. Sumulyap kay Winten, tinanong ni James, ano ang ranggo na iyong nilalayon? Ngumiti si Winten at sinabing, ang kampyon, syempre. Gusto ko ring maging kampyon. Ngumiti si James at sinabing, inaasahan kong bumaba ito sa aming dalawa. Nais kong magkaroon ng tamang tugma laban sa iyo at pabyusan ang aking sarili. Haha, tumawa si Winten. Maaaring mawala ka lang sa pangalawang pagkakataon. Umalis si Winten sa pagtawa. Sumunod si James pagkatapos ni Winten. Si Wayria at ang iba pa ay hindi sumunod sa kanila. Alam nila na sina James at Winten ay patungo sa walang hanggan na tablet at pagpasok sa walang hanggan na larangan ng digmaan. Hindi sila nanatili sa walang hanggan na larangan ng digmaan na ito kahit na nagpa siya na umalis. Sa isang madilim na lugar kung saan matatagpuan ang isang tablet na bato. Ang tablet ng bato ay nagpalabas ng hindi pangkaraniwang mga kulay. Nag-iilaw ito sa madilim na lugar. Samantala, maraming nabubuhay na nilalang ang natipon sa paligid ng tablet ng bato. Ang mga nabubuhay na nilalang ay naruroon lamang upang suriin ang mga bagay. Ang mga nakikilahok sa walang hanggan na pagraranggo ay nakapasok na sa walang hanggan na larangan ng digmaan sa pamamagitan ng walang hanggan na tablet.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4873. James at Winton ay lumitaw malapit sa walang hanggan na tablet. Pagkatapos, lumingon si James at tumingin kay Livy, na nasa tabi niya. Pinayuhan niya, "Livy, manatili rito at maghintay para sa isang tao na tumawag sa Thea. Pagdating niya, sabihin sa kanya na pinasok ko ang walang hanggan na larangan ng digmaan at huwag mag-alala." Habang nagsasalita, kumala si James ng kanyang mga kamay. Isang inskripsyon ang lumitaw at pumasok sa noo ni Livy. Ang hitsura ni Thea ay lumitaw sa isip ni Livy. Tumango ang kanyang ulo, sinabi ni Livy, "Nakuha ko ito, tatay. Hahanapin ko si nanay." Nang marinig iyon, sinulyapan ni Winton si James at nagtanong sa isang malambot na tinig, "Talagang anak mo ba siya?" "Siyempre," ngumiti si James. Pagkatapos, nagmarcha siya patungo sa walang hanggan na tablet. Nang marating niya ang walang hanggan na tablet, isang sinag ng makulay na ilaw ang lumitaw mula rito. Ang ilaw ay sumulpat kay James na parang naramdaman ang ranggo ng paglilinang ni James. Nang maramdaman ng ilaw na si James ay talagang nasa walang hanggan na ranggo, agad nitong hinihigop si James sa walang hanggan na tablet. Ilang sandali, nakikita lamang ni James si Black. Nang makuha niya ang kanyang paningin, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na puwang. Ito ay isang platform. Malaki ang platform at napapaligiran ng maraming mahiwagang inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay pinagsama-sama at nabuo ang isang kakilakilabot na porma sayon. Samantala, maraming nabubuhay na nilalang sa Kylum Boundless Rango ang nasa arena. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay nagmula sa siyam na lalawigan, habang ang ilan ay nagmula sa mga nakatagong sekta at orthodox. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nakaupo sa lupa sa arena, na naghahanda ng kanilang sarili para sa walang hangganang labanan sa arena. Matapos makita ang mga nabubuhay na nilalang sa arena, naging nasa sabik si James. Nais niyang makita kung gaano kalakas ang mga nabubuhay na nilalang sa Kylum na walang hanggan na ranggo mula sa mga nakatagong sekta, pamilya, at ang orthodox. Ang labanan sa arena sa oras na ito ay magiging kawili-wili. Natuwa rin si Winton. Sina Winton at James ay naghahanap ng isang walang laman na puwang bago nakaupo sa lupa gamit ang kanilang mga binti na tumawid. Lahat, sa ngayon, sa sinaunang larangan ng digmaan, isang tinig ang tunog. Naabot namin ang bilang ng mga nabubuhay na nilalang na kinakailangan sa walang hanggan na arena upang simulan ang labanan. Ang mga nakikilahok sa labanan ng arena, mangyaring ipasok ang walang hanggan na arena sa lalong madaling panahon. Ang labanan ng arena ay magsisimula sa 10,000 taon. Panipi, ang tinig ay tumunog sa buong sinaunang larangan ng digmaan. Maaari itong marinig kahit saan sa arena. Nakakatawa, tumingin si James sa paligid, sinusubukan upang hanapin kung saan nanggaling ang tunog. Gusto niyang malaman kung sino ang nagsasalita. Gayunpaman, hindi niya masabi kung saan nagmula ang tunog. Matapos ang boses, ang eksena ng walang hanggan na arena ay inaasahang sa ilang mga pangunahing unibersidad ng 10 distrito ng Endlos. Sa ilang mga pangunahing universo ng 10 distrito, makikita ang mga aksyon ng mga nabubuhay na nilalang sa platform. Nang makita ang eksena, maraming mga powerhouse sa siyam na distrito ang natanggal. Ano ang nangyayari? Hindi pa ito nangyari dati. Panipi. Maaari bang mayroong isang mahiwagang powerhouse na nakatago sa walang hanggan na tablet? Marahil na kinuha ng powerhouse ang inisyatibo upang idirekta ang arena na ito. Maraming mga powerhouse ang nalito. Kahit na ang mga powerhouse sa ranggo ng kaguluhan ay nakakagulat. Ang mga araw ay lumipad. Kapag kumalat ang balita, mas maraming mga nabubuhay na nilalang ang pumasok sa Boundless Arena. Sa isang sulyap ng isang mata, 10,000 taon ang lumipas. Lahat, ang pasukan sa walang hanggan na arena ay magsasara na ngayon. Magsisimula ang labanan sa lalong madaling panahon. Isang boses ang malakas na umalangaw-ngaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4874. Sa malawak na platform sa walang hanggan na arena, maraming mga powerhouse sa Kylum Boundless Rango mula sa siyam na distrito na natipon. Matapos tumigil ang boses, ang daanan sa walang hanggan na arena ay sarado. Ang mga nabubuhay na nilalang na nais pumasok sa walang hanggan na larangan ng digmaan ay hindi na magagawa ito.
Pagkatapos, ang mga nabubuhay na nilalang na nakaupo sa arena kasama ang kanilang mga binti ay tumayo. Sa sandaling ito, sa kalangitan ng walang hanggan na arena, hindi mabilang na mga puting ilaw ang lumitaw. Ang mga puting ilaw ay nagtipon at nabuo ng isang puting anino. Ang anino ay unti-unting materyal. Ito ay naging isang nakatatandang nakasuot ng puting balabal. Ang mga titig ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakarating sa nakatatanda. Nagtataka silang malaman kung sino ang nakatatanda. Lahat, ang nakatatanda ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin. Malugod, sinabi niya, ako ang tagapag-alaga ng walang hanggan na tablet at ang walang hanggan na larangan ng digmaan. Ang walang hanggan na tablet ay nilikha ni Emperor Raya. Ang walang hanggan na tablet ay umiiral upang sugpuin ang larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang mga extraterrestrial na mga demonyo ng battlefield ay napatay, iniwan ni Emperor Raya ang walang hanggan na arena na ito. Ang kasanayan sa lagda ni Emperor Raya, ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra, ay nakatago sa walang hanggan na arena, kasama ang iba pang mga kasanayan sa lagda. Kung nais mong makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, kailangan mong lumahok sa labanan. Malakas ang boses ng nakatatanda. Nang marinig siya na nagsasalita, ang mga nabubuhay na nilalang sa arena at sa labas ng mundo ngayon ay nauunawaan na ang tinig ay kabilang sa tagapag-alaga ng walang hanggan na tablet. Ang mga patakaran para sa labanan ng arena sa oras na ito ay simple. Panipi. Ang nakatatandang naskan ang kailam na walang hanggan na ranggo ng mga powerhouse sa platform. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, ang isang battle royale ay isasagawa sa platform. Maaari kang lumaban sa bawat isa. Ang sinumang lumaban hanggang sa wakas ay makakakuha ng 10 beses na realms na transcendent na si Sutra. Kahit na hindi ka maaaring maging kampyon, mas maraming hawak mo hanggang sa huli, mas malaki ang gantimpala na matatanggap mo. Ang labanan sa oras na ito ay walang anumang mga paghihigpit. Maaari kang gumamit ng anumang sandata at lihim na supernatural na sining. Maaari ka ring gumamit ng anumang mga taktika. Sa madaling sabi, nakasalalay sa kung gaano katagal maaari kang lumaban. Ang platform ay tulad ng isang battlefield. Ang mga buhay ay mawawala sa panahon ng labanan. Tumunog ang boses ng nakatatanda. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang mga kamay, at maraming mga inskripsyon ang lumitaw bago ang bawat nabubuhay. Kung nais mong lumabas sa arena, kailangan mo lamang maglagay ng isang bakas ng kapangyarihan sa inskripsyon. Pagkatapos, maaari mong iwanan ang arena at lumitaw sa labas ng mundo. Kasabay nito, nangangahulugan ito na sumuko ka sa labanan ng arena. Bukod doon, maraming mga porma sayon ang lilito ng random sa platform na ito. Kapag nagpasok ka ng porma sayon, makakapagpahinga ka ng ilang sandali at pagalingin ang iyong mga pinsala. Maikling ipinaliwanag ng tagapangalaga ang mga patakaran ng labanan sa arena. Ang tinatawag na mga patakaran ay nangangahulugang walang mga patakaran. Ang kaligtasan ng buhay ng labanan ay nakasalalay sa kakayahan ng bawat tao. Nagsisimula ang labanan ng arena ngayon. Panipi, tumunog ang boses ng nakatatanda. Nang matapos siyang magsalita, ang kanyang anino ay nawala mula sa kalangitan sa itaas ng arena. Tiningnan ni James ang mga inskripsyon sa harap niya at inilayo ito. Bagaman hindi niya alam kung gagamitin niya ito, dapat itong maging kapaki-pakinabang sa mga kritikal na sandali. Walang nakakaalam kung mayroong mga nakatagong mga gumagawa ng abo sa gitna ng mga powerhouse sa ranggo na walang hanggan na ranggo. Tumayo si Winton sa tabi ni James. Inalis din niya ang mga inskripsyon na ibinigay ng tagapag-alaga. Sumulyap kay James, ngumiti siya at sinabi, nagsisimula na ang labanan. Kailangan mong maging maingat, huwag matanggal ng iba pang mga nabubuhay na nilalang. Panipi. Ngumiti si James at sinabing, dapat kang mag-alala tungkol sa iyong sarili. Maaari ko itong gawin sa pamamagitan lamang ng aking Blithe Omniscience. Tiwala si James sa kanyang kakayahan. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito sa kailang Boundless Rango ay hindi maalis si James. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging tiyak dahil may mga nakatagong pamilya, nakatagong sekta, at ang nakatagong Orthodox. Matagal na silang nakatago na lubos na malamang na ang mga nakakatakot na mga nagbabantay ay ipinanganak. Wala nang sinabi si Winton. Inscan niya ang paligid. Malaki ang platform.
Sa platform ay hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang sa ranggo na walang hanggan na ranggo. Umupo ulit siya sa lupa gamit ang kanyang mga binti na tumawid. Sa oras na ito, dapat siyang manatili pa maliban kung kinakailangan at mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ito ay lamang sa ganitong paraan upang siya ay manatili hanggang sa katapusan ng labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4875. Ito ay hindi isang normal na labanan ngunit isang battle royale, kaya kailangan ng isang tao upang makaranas ng maraming mga fights. Ang isa ay kailangan upang makatipid ng enerhiya ng isang tao upang magtagal ng mas mahaba sa labanan. Umupo si James sa tabi ni Winton na tumawid ang kanyang mga paa. Ang distansya sa pagitan nila ay mas mababa sa 10 metro. Sa palagay mo ba mayroong mga nabubuhay na nilalang sa mga nakatagong puwersa na maaaring maging tugma namin? Tanong ni James. Dapat may panipi, sinabi ni Winton. Ang buhay na pagkatao ng sekta ng Crescent na nagpakita ng dati ay isang powerhouse. Ang kanyang kakayahan ay higit sa half-guns, ang kampyon ng nakaraang walang hanggan na pagraranggo. Hindi ko siya mapigilan kahit na matapos buksan ang selyo sa aking katawan. Maaari ko lamang siya talunin sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga taktika. Naniniwala ako na magkakaroon ng mga buhay na nilalang na mas malakas kaysa kay Gregor ng sekta ng Crescent. Panipi. Natuwa si James. Gusto niyang lumaban ngayon. Ins kanya ang buong arena. Nagsimula ang labanan, ngunit ang mga nabubuhay na nilalang sa platform ay hindi nakikipaglaban. Nag-iingat sila sa mga nabubuhay na nilalang sa kanilang paligid. Yamang walang buhay na ginawa, si James ay hindi rin kumilos ng walang ingat. Araw ay lumipad. Sa mata ng isang mata, 3 buwan ang lumipas. 3 buwan ang labanan ng arena, ngunit walang buhay na gumalaw. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nakaupo sa platform gamit ang kanilang mga binti na tumawid. Sa 10 distrito ng Endlos, ang mga nabubuhay na nilalang na nanonood ng labanan ay tumaas. Bakit hindi sila lumalaban? Ano ang alam mo? Ito ang labanan ng mga tunay na powerhouse. Sino mang gumawa ng isang paglipat muna ay magdurusa ng mga pagkalugi. Tama iyon. Ang mga powerhouse na ito ay bihasa. Nais nilang mapangalagaan ang kanilang lakas at huling hanggang sa huli. Nais nilang makakuha ng kataas-taasang kapalaran. Panipi. Tingnan. Iyon ang James ng aming Chaos District. Siya ay isang peerless powerhouse mula sa universo ng tao. Sa 10 distrito, hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ang tinalakay ang walang hanggan na labanan sa arena. Ang mga powerhouse sa ranggo ng Chaos ng Quasi at ranggo ng Chaos ay nagmamasid din sa labanan. Nais nilang makita kung gaano kalakas ang mga nabubuhay na nilalang mula sa mga nakatagong puwersa. Sa platform, maraming mga nabubuhay na nilalang ang nakaupo sa lupa gamit ang kanilang mga binti na tumawid. Sa sandaling ito, tumayo si James. Nang makita iyon, agad na sinabi ni Winton, baliw ka ba? Hindi marunong gumawa ng isang paglipat ngayon. Maaaring ikaw ay Sig. Nais mo bang labanan laban sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa platform lamang? Huwag kang mag-alala. Ngumiti si James at sinabing, malulutas ko ang ilang mga sama ng loob. Ang titig ni James ay nakarating sa isang figure sa malayo. Ito ay isang tao sa isang itim na balabal. Naramdaman ng lalaki ang isang tao na nakatingin sa kanya, kaya't lumingon siya upang tumingin sa direksyon ni James. Ang lalaki ay si Zelonath. Dati niyang hinabol si James sa distrito ng Thies. Dati siyang pinuno ng sekta ng Demonium. Sa oras na iyon, hinabol ni James si Zelonath sa distrito ng Thies. Kung hindi ito para sa kanyang Blight Omniscience, mamatay siya sa mga kamay ni Zelonath. Swoosh! Ang katawan ni James ay lumipat tulad ng isang light beam na bumaril patungo sa kalangitan. Nagpakita siya sa kalangitan sa itaas ng arena. Itinuro si Zelonath, sinabi niya, Zelonath, oras na upang malutas ang aming mga nakaraang sama ng loob. Naging mabigat ang ekspresyon ni Zelonath. Dahan-dahan, tumayo siya. Pagkatapos, sinulyapan niya si Ivan. Nakaupo sa lupa gamit ang kanyang mga binti na tumawid, sinabi ni Ivan, dahil nais niyang labanan laban sa iyo, pumunta at patayin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4876. Sa opinyon ni Ivan, si James ay hindi tugma ni Zelonath.
Nabalitaan ng alingawngaw na tinalo ni James si Warner, na inilagay sa pangatlo sa walang hanggan na pagraranggo. Gayunpaman, ito ay isang alingawngaw lamang. Hindi personal na nakita ni Ivan si James na natalo si Warner. Hindi siya naniniwala na si James, na naging mahina, ay magiging napakalakas sa 10,000 panahon lamang. Nang tumayo si James, ang mga titig ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakarating sa kanya. Sinubukan ng mga nabubuhay na nilalang na hulaan ang background ni James. Nagtataka sila kung bakit siya ay matapang na gumawa ng unang paglipat. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang nakakaalam tungkol kay James, ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi. Ang katawan ni Xylonath ay dahan-daang lumulutang paitaas. Nagpakita siya sa kalangitan sa itaas ng arena. Nakatayo sa walang bisa, tinitigan niya. James, sa pamamagitan ng isang mabibigat na pagpapahayag, sinabi ni Xylonath, ito ang aking pagkakamali sa hindi pagpatay sa iyo dati. Hindi ko inaasahan na ang iyong ranggo ng paglilinang ay mabilis na tumaas. Sa loob lamang ng 10,000 panahon, pinasok mo ang ranggo na walang hanggan na ranggo. Hindi inaasahan ni Xylonath na pumasok si James sa walang hangganan na ranggo ng Kylum. Kung alam niya na papasok si James sa walang hangganan na ranggo ng Kylum, susubukan niya ang kanyang makakaya upang patayin si James. Tumugon si James, halos namatay ako sa iyong mga kamay sa huling oras. Sa oras na ito, maghihiganti ako. Hindi ko hahayaan na iwanan mo ang arena. Nais ni James na patayin si Xylonath. Kahit na si Xylonath ay mayroong mga inskripsyon na ibinigay ng tagapangalaga, tiwala si James na si Xylonath ay mamamatay sa platform. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Xylonath ay nagpalabas ng isang malakas na aura. Dahil nais mong mamatay, bibigyan ko ang iyong nais. Kaagad, nawala si Xylonath at lumitaw sa harap ni James. Nang siya ay lumitaw, isang longsword ang lumitaw sa kanyang kamay, at sinaksak niya ito kay James. Si Xylonath ay hindi gumawa ng anumang magarbong, ngunit ang pag-atake ay naglalaman ng isang kapangyarihan na maaaring sirain ang mundo. Maaari itong sirain kahit isang universo. Kapag ang longsword ay malapit ng hawakan ang katawan ni James, nawala si James. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa likuran ni Xylonath at itinulak ang kanyang palad. Ang kanyang paglaho at pag-atake ay nangyari sa isang instant. Mabilis si James. Napakabilis niya na si Xylonath ay tinamaan ng kanyang palad bago siya magreaksyon. Ang nakasisindak na puwersa ng palad ay napuno ang katawan ni Xylonath mula sa kanyang likuran. Agad, ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang sumulong. Nabigo siyang sugpuin ang enerhiya ng dugo at dumura ang dugo. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay ipinadala na lumilipad palayo bago ito nahulog sa lupa sa malayo. Maraming mga nabubuhay na nilalang doon. Nang mahulog sa lupa si Xylonath, lumayo ang mga nabubuhay na nilalang. Boom! Kaagad, lumitaw ang mga bitek sa lupa. Di nagtagal, lumitaw ang isang hukay. Si Xylonath ay nasa hukay. Mahina ka. Nakatayo sa walang bisa, si James ay lumitaw na walang malasakit. Si Xylonath, na naisip ni James ay napakalakas at walang talo, ay mahina. Sa isang casual na pag-atake, tinalo ni James si Xylonath. Swoosh! Isang anino ang bumangon mula sa pagkawasak sa lupa. Umakyat si Xylonath at lumitaw sa kalangitan. Magulo ang kanyang buhok, at natatakpan siya ng dugo. Siya ay lumitaw na hindi mabait. Patay ka ng karne, banta ni Xylonath. Pagkatapos niyang magsalita, napuno muli ang dugo. Nabigla siya. Dati niyang iniisip na mahina si James at madali niyang patayin ang huli. Gayunpaman, pagkatapos ng nakaraang 10,000 panahon, si James ay naging napakalakas. Hindi rin mahawakan ni Xylonath ang isang pag-atake mula kay James. Sa labas, si Xylonath ay lumitaw na mabangis, ngunit talagang iniisip niya na may back out. Sa sandaling ito, alam niya na totoo ang alingawngaw. Tinalo ni James si Warner, ang pangatlong lugar sa nakaraang walang hanggan na pagraranggo. Lihim, naglagay siya ng isang bakas ng kapangyarihan sa mga inskripsyon. Gusto niyang umalis sa arena. Alam niya na kung magpapatuloy ang laban, mamamatay siya sa arena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4877. James na nais ni Xylonath na makatakas. Pagkatapos,
Lumitaw ang isang mahiwagang porma sayon. Isang anino ang nakatayo sa pagbuo. Ang lakas na pinalabas mula sa pagbuo ay napuno ng Zelonath. Pagkatapos, isang daanan ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng arena. Ito ang exit pass. Gayunpaman, si Zelonath ay nasil ng pagbuo. Ang mga inscription na ibinigay ng tagapangalaga ay hindi maaaring dalhin siya sa labas ng arena. Hindi, sigaw niya, natakot. Pagkatapos, ang anino ay gumawa ng isang paglipat. Sa isang iglap, ang itim na anino ay tinusok ang katawan ni Zelonath. Ang katawan ni Zelonath ay nagsimulang mag-crack. Pagkatapos, nawala siya mula sa platform. Pinatay siya ng isang suntok. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay napatay. Lumitaw ang porma sayon at nawala ng bigla. Bago magreaksyon ang maraming nabubuhay na nilalang, patay na si Zelonath. Ang brat na ito, panipi. Nang makita ni Winton ang eksena, tumayo siya. Sa wakas ay nakikita ko siyang gumagamit ng kasanayang pirma na ito. Maaari pa niyang hadlangan ang kapangyarihan ng mga inscription na ibinigay ng tagapangalaga. Ang pagbuo na ito ay napakalakas. Natigilan si Winton. Alam niya na maaaring talunin ni James si Zelonath, ngunit hindi niya inaasahan na papatayin ni James si Zelonath. Sa platform, ang iba pang nabubuhay na nilalang ay nagulat din. Patay na siya. Paano iyon? Ginamit niya ang mga inskripsyon na ibinigay ng tagapangalaga. Binuksan ang exit pass. Paano siya mamamatay? Sino ang taong iyon? Paano niya may block ang mga inskripsyon ng tagapangalaga? Maraming mga powerhouse ang nakuha. Maraming mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta ay mayroon ding mga malubhang ekspresyon. Nagpakita si James ng isang kakilakilabot na taktika at malakas na kapangyarihan. Ang hitsura ni James ay isang banta sa mga powerhouse. Sa 10 distrito sa labas ng walang hanggan na arena, hindi mabilang na mga powerhouse ang nakita kung ano ang nangyari. Madali siyang namatay. Pinatay niya ang isang powerhouse sa ranggo na walang hanggan sa kailam. Kahit na ang mga inscription na ibinigay ng tagapangalaga ay hindi kapakipakinabang. Panipi. Maraming mga powerhouse sa ranggo ng chaos ng Kwasi at ranggo ng kaguluhan. Sa platform, matapos patayin ni James si Zelonath, lumingon siya kay Ivan. Mabigat ang ekspresyon ni Ivan. Maaaring patayin ni James si Zelonath sa isang instant. Sa paghusga sa kanyang kasalukuyang kakayahan, maaari rin niyang patayin si Ivan. Hindi maiwasang bumangon si Ivan. Sa pamamagitan ng isang mapurol na mukha, ngumiti siya at sinabing, James, wala kaming mga sama ng loob. Kapag mahina ka, naligtas ko ang iyong buhay. Ganun ba? Nakatayo sa hangin, sinabi ni James, nang sundin ako ni Zelonath, sinabi niya na inutusan mo siyang patayin ako. Walang paraan. Kaagad, tinanggihan ito ni Ivan at sinabing, maaari kitang patayin ng isang solong welga kung nais kong mamatay ka. Bakit ko hahayaan kang maluwag at magpadala kay Zelonath sa iyo? Bakit sayangin ang aking oras? Sinabi ni James, hinahayaan mo lang ako bilang katiyakan kay Waeria. Nais mong makuha ang inskripsyon upang buksan ang kaharian ng Yala. James, lahat ay maaaring makipag-ayos. Ang pagharap kay James, ang dating pinuno ng sekta ng Demonium ay hindi na lumitaw na mayabang. Sa pamamagitan ng isang maliwanag na ngiti, sinabi niya, walang ganoong bagay. Huwag makinig sa katarantaduhan ni Zelonath. Nais ni Ivan na lumayo kay James. Nais niyang makatakas mula sa walang hanggan na arena. Gayunpaman, ang naunang taktika ni James ay nagulat sa kanya. Plano ni Ivan na maparalisa si James at maging sanhi ng pagsabog ng huli. Pagkatapos, gagamitin niya ang mga inskripsyon na ibinigay ng tagapangalaga upang umalis sa arena. Ang pag-alis ay ang kanyang tanging pagkakataon na mabuhay. Kung hindi man, magtatapos siya tulad ni Zelonath. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4878. Ivan ay tunay na natatakot. Nag-aalala siya na talagang salakayin siya ni James, kaya sinimulan niyang tanggihan ang anumang pagkakasangkot sa bagay na ito. Ayaw niyang iwanan ang arena ng maaga. Iniwan ni Emperor Raya ang walang hanggan na arena. Narinig ni Ivan ang tungkol sa ilang mga alamat tungkol sa Emperor Raya, at ang huli ay tiyak na isang peerless powerhouse. Nais ni Ivan na manatili sa platform ng mas mahaba. Nais niyang makita kung makakakuha siya ng kapalaran at ipasok ang ranggo ng kaguluhan sa Kwasi.
Siya ay nasa ranggo ng walang hanggan na ranggo ng Kylum ngunit hindi makapasok sa ranggo ng kaguluhan sa Quasi. Ang mga titig ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakarating sa Avon. Maaari nilang maramdaman na malakas si Avon. Ang isang average na pamumuhay sa Kylum na walang hanggan na ranggo ay hindi maihahambing sa Avon. Gayunpaman, natakot si Avon kay James. Pinatunayan nito kung gaano kakilakilabot si James. Haha, tumawa si James. Kung alam mo ang araw na ito ay darating, bakit mo gagawin iyon sa nakaraan? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Halika sa akin. Malakas ang boses ni James. Nang marinig iyon ni Avon, naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya ang lahat ng makakaya niya, ngunit nais pa ring patayin siya ni James. Ang kanyang mga salita ay walang kahulugan. Sa ilalim ng mga titig ng maraming nabubuhay na nilalang, na binibigkas ang bawat salita, sinabi niya, huwag isipin na natatakot ako sa iyo. Maaari mong patayin si Zelonath, ngunit maaaring hindi mo ako papatayin. Kahit na matapos ang pagsasalita ng mga salitang iyon, abala pa rin si Avon sa pag-scan ng walang hanggan na arena. Sa platform, nakita niya si Zuri na nakaupo sa sulok gamit ang kanyang mga binti na tumawid. Nakita rin niya si Yala malapit sa Zuri. Alam niya na hindi siya tugma ni James sa kanyang kakayahan. Nagpakita siya sa tabi ni Zuri. Guro, magalang, sinabi ni Avon, pinasisiga ako ni James. Ginawa ko lang ang lahat ng mga bagay na iyon upang mabuhay ka. Hindi mo lang ako mapapanood na mamatay. Si Zuri ay nagsuot ng isang itim na damit at may mahaba, itim na buhok. Masarap ang kanyang mukha, at hindi siya kasalukuyang nagpapalabas ng anumang enerhiya na demonyo. Mukha siyang dalisay at maliwanag. Ibinuka niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Isang bakas ng itim na ilaw ang sumabog sa kanyang madilim na mga mata. Sinulyapan niya si James, na nakatayo sa kalangitan sa malayo. Pinanood niya si James kill Zelonath sa isang iglap ilang sandali lamang. Ang kanyang magandang mukha ay nagsuot ng malubhang ekspresyon. Si James ay isang mahirap na tao. Maaaring hindi siya mahina kaysa sa mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Sa katunayan, maaari niyang talunin ang maraming mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Guro, nang makita na si Zuri ay nanatiling tahimik, hindi maiwasang mapagkabalisa si Avon. Gusto niyang makipagtulungan kay Zuri upang patayin si James. Alam niya ang kakayahan ni Zuri. Si Zuri ay naging isang powerhouse noong nakaraan, at halos pumasok siya sa ranggo ng kaguluhan pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Dati siya ay nasa ranggo ng chaos ng Quasi, ngunit kasunod ng hitsura ng 10 beses na realms transcendent na si Sutra, bumaba siya sa ranggo ng walang hanggan na Kylum upang makuha niya ito. Ganoon din ang ginawa ni Yala. Siya ay nasa ranggo ng chaos ng Quasi ngunit bumagsak sa ranggo ng walang hanggan na Kylum. Hindi lang sila. Maraming mga powerhouse sa ranggo ng chaos ng Quasi ang nais ang 10 beses na realms transcendent sutra. Ang lahat ng mga ito ay bumaba sa ranggo ng boundless. Kahit na bumaba ang ranggo ng paglilinang ni Zuri, malakas pa rin siya. Sa pagtingin sa nababalisa na Avon, dahan-daang tumayo si Zuri at sinabi, Avon, sinabi mo minsan na maaari mong isakripisyo ang iyong buhay para sa akin, di ba? Nang marinig iyon, si Avon ay nakuha. Ilang sandali, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Zuri. Sa oras na ito, narinig ni James ang mensahe ng telepathy ni Zuri. James, hindi mo na kailangang salakayin si Avon. Papatayin ko siya para sa iyo. Bakit hindi tayo bumubuo ng isang alyansa? Maraming mga powerhouse sa walang hanggan na arena ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa isang malakas na maaari kang manatili hanggang sa wakas. Nang marinig ni James ang mensahe ng telepathy ni Zuri, nagulat siya. Naisip niya, si Zuri ay tunay na walang awa. Upang manatili hanggang sa huli, nais niyang isakripisyo ang kanyang mag-aaral. Kung nagtatrabaho ako sa kanya, maaaring maglaro siya ng mga trick sa akin. Kudlit. Ayaw ni James na kaalyado sa isang mabisyo na buhay. Bukod, hindi nagplano si James na makipagtulungan sa sinuman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4879, na may kasalukuyang kakayahan ni James, maaari niyang talunin ang lahat na naroroon. Kahit na hindi niya magawa, mayroon siyang Winten. Kung nakikipag-ugnay siya kay Winten,
Sino sa platform ang maaaring talunin ang mga ito? Napansin ni Zuri na nakatingin sa kanya si James, kaya naisip niya na hinihintay niya siyang patayin si Ivan bago gumawa ng desisyon. Sinulyapan niya si Ivan. Guro, tinanong ni Ivan, ano ang ibig mong sabihin? Pasensya na. Matapos sabihin iyon, itinaas ni Zuri ang kanyang palad. Sa kanyang payat na daliri, tinamaan niya ang ulo ni Ivan. Nang salakayin niya, maraming mahiwagang inskripsyon ang lumitaw mula sa kanyang palad. Hindi sinaksak ni Ivan ang pag-atake ni Zuri. Napanood lang niya siya. Hindi rin siya lumaban. Sa kanyang ulo, lumitaw ang isang crack. Ang crack ay kumalat sa kanyang buong katawan mula sa kanyang ulo. Agad na, ang kanyang katawan ay natakpan ng dugo. Ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang dugo ay walang katapusang. Mukha itong nakapangangilabot. Guro, naisave mo ang aking buhay. Kung wala ka, namatay na ako ng matagal. Ngayon na naibalik mo ang aking buhay, hindi na kita utang. Alam kong nais mong patayin ako at kaalyado kay James. Inaasahan kong maaari kang manatili hanggang sa huli at makuha ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Nag-crack ang kanyang katawan. Ang kanyang pagkatao at kaluluwa ay namamatay. Kahit na mahirap para sa isang tao sa kanyang ranggo ng paglilinang upang mamatay, ginamit ni Zuri ang kanyang buong lakas upang salakayin siya, at hindi siya lumaban. Kaya, ang kapangyarihan ni Zuri ay nagwawasto sa kanyang katawan at sinira ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang boses ay lumala. Sa huli, sa ilalim ng mga titig ng maraming nabubuhay na nilalang, unti-unting nawala siya. Nawala ang kanyang buhay at kaluluwa. Namatay ang isang powerhouse sa walang hanggan na arena. Si Ivan ay naging pangalawang pamumuhay na namatay sa platform. Matapos patayin si Ivan, tumingin si Zuri kay James. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya sa telepathically, James, nakitungo ako sa kaaway na ito para sa iyo. Ipinahayag ko sa iyo ang aking katapatan. Handa ka bang makasama sa akin? Hindi. Hindi nakipag-usap si James kay Zuri telepathically. Sa halip, diretso siyang nakausap. Pagkatapos, bumaba siya mula sa langit at lumapag sa lupa. Muli, umupo siya gamit ang kanyang mga binti na tumawid. Ang ekspresyon ni Zuri ay multo. Akala niya makikipagtulungan si James sa kanya. Bukod sa kanyang kakayahan, maganda siya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni James. Ginawa nitong hindi masaya siya. Itinaas mo siya. Sa di kalayuan, hindi maiwasang mapigilan ni Yala, paano ka maaaring maging walang awa? Ito ay wala sa iyong negosyo, sabi ni Zuri. Pagkatapos, nakaupo din siya sa lupa na tumawid ang kanyang mga binti. Ang pagtanggi ni James ay naging hindi siya nasisiyahan. Bukod, ang pagpatay kay Ivan ay tumulong na maiwasan ang isang salungatan kay James. Ang babaeng iyon ay walang puso, sabi ni James kay Winton pagkatapos umupo. Wala nang sinabi si James. Matapos siyang gumawa ng isang paglipat, ang iba pang mga powerhouse ay hindi siya kinubkob. Kasunod ng pagkamatay ni Zel'Onath at Ivan, ang walang hanggan na arena ay naging tahimik muli. Walang labanan. Sa isang sulyap ng isang mata, 300 taon ang lumipas. Walang buhay na gumawa ng isang paglipat sa mga 300 taon na ito. Ang tagapag-alaga na nagtatago sa dilim ay hindi na makaya. Nanunood ng arena battle. Kung ito ay nagpatuloy na maging tahimik, ang labanan ay magpapatuloy sa mahabang panahon. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng arena, lumitaw ang isang bola ng puting ilaw. Pagkatapos, isang malakas na boses ang tumunog. Lahat, ito ang pamana ng swordsmanship ng subordinate ni Emperor Ryle, Win. Sino mang maging isang walang kapantay na swordmaster at ang numero ng isang swordmaster ay makakakuha nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4880. Ito ay daan-daang taon mula nang magsimula ang arena. Bukod kay James, walang ibang buhay na gumawa ng isang paglipat. Ang tagapangalaga, na nagtatago sa kadiliman, ay hindi na mapapanood ang labanan na manatiling mapayapa. Kaagad, kumuha siya ng isang mano-manong. Ang mano-manong na itala ang mana ng Win. Si Win ay isang powerhouse sa panahon ni Emperor Raya. Siya ang pinuno ng landas ng Taybak. Marami siyang pamagat, kasama ang Sword Demon at Emperador ng Taybak. Ang mana ni Win. Maraming mga powerhouse ng mga nakatagong sekta ay hindi na mapigilan.
Ang parehong napunta para sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Walang nakakaalam tungkol kay Emperor Raya, ngunit alam nila ang tungkol kay Win. Alam din nila ang tungkol sa Sword Mound. Sinasabing iniwan ni Win ang kanyang mana at kapalaran sa Sword Mound. Maraming beses na lumitaw ang Sword Mound sa nakaraan, at maraming mga powerhouse ang pumasok sa Sword Mound upang makahanap ng mga kapalaran. Gayunpaman, ang Sword Mound ay selyadong. Hindi makapasok ang mga nabubuhay na nilalang. Kasunod ng hitsura ng kapalaran ni Win, maraming mga nabubuhay na nilalang ang hindi na mapigilan. Nakatitig sila sa puting ilaw sa kalangitan. Ito ay isang piraso ng jade na nagpapalabas ng puting ilaw. Bagaman lumitaw ang mga kapalaran, walang nang ahas na kumilos ng walang ingat. Ang mga kayamanan ay mahusay, ngunit ang sino mang gumawa ng isang paglipat ay magiging sig. Sinulyapan ni Winton si James at tinanong, ano sa palagay mo? Tumango si James at sinabing, mayroon akong ilang mga ideya. Nakarating na ako sa Sword Mound. Ito ay isang lugar na pag-aari para sa mga Swordmasters. Sinasabing maraming beses na lumitaw ang Sword Mound. Sinabi ni Zeno na kahit na pinagkadalubhasaan ng isang universal na sining ng Teyvat, maabot lamang ng isa ang 10% ng swordsmanship ni Win. Iyon ay sapat na upang patunayan kung paano nakakatakot ang swordsmanship ni Win. Sinabi ni Winton, mayroon din akong ilang mga ideya. Bakit hindi tayo magtutulungan at makuha ang lahat ng kapalaran sa walang hanggan na arena? Tatanggalin natin ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Pagkatapos, lalaban tayo para sa kampyon. Ano sa palagay mo? Oo naman, ngumiti si James. Nang walang sinasabi pa, tumayo si Winton. Nang bumangon siya, naakit niya ang atensyon ng hindi mabilang na mga nilalang na buhay. Maraming mga nabubuhay na nilalang din ang tumayo. Warily, tinitigan nila ang kalangitan. Ang sinumang nais mag-agaw ng piraso ng jade ay magiging sig. Haha, tumawa si James sa buong arena. Dahil walang buhay na nais ni Win, ito ay sa akin. Pagkatapos, agad na pumasok si James sa estado ng ika-9 na ranggo ng landas ng walang kabuluhan. Nag-exuded siya ng isang puting ilaw, na nabuo ng isang halo. Sa puting ilaw ay isang bakas ng pula. Matapos ay activate ang landas ng omniscience, naaktibo din ni James ang libong mga landas na banal na katawan. Ang kapangyarihan ng mas malaking landas ay sumulong sa kanyang katawan. Alam niya na mapapalibutan siya kung gumawa siya ng isang paglipat. Kaya, hindi siya pinigilan. Sa pamamagitan ng isang malakas na aura, lumitaw siya sa kalangitan bago ang piraso ng jade. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga Zens ang nakalock ang piraso ng jade. Nang makalapit ito kay James, maramdaman niya ang hindi mabilang na makapangyarihang auras na nakatarget sa kanya. Sa isang flash, sumabog ang walang bisa sa paligid niya. Hindi mabilang na auras ang pinigilan siya at naging sanhinang. Pagbabago ng puwang. Swoosh! Ang katawan ni Winton ay sumabog at lumitaw sa kalangitan. Nang siya ay lumitaw, naramdaman niya ang presyon. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang kakayahang pigilan ang presyon. Ikaw ay masyadong mayabang. Ang kapalaran ng isang ninuno ay hindi isang bagay na maaari mong makuha ang iyong mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4881. Sa isang tiyak na lugar sa arena ng labanan, isang malamig na sigaw ang lumitaw, at hindi mabilang na malaking enerhiya ng Teyvat, lahat ay naglalayong James at Winton. Kaagad pagkatapos, isang labis na alon ang lumusot sa kanila, naglulunsad ng isang pag-atake. Sa kritikal na sandaling ito, sila ay nagpatulong ng mga sandata sa kanilang mga kamay ng sabay-sabay at patuloy na nag-atake, na pinupuksa ang mga pag-atake mula sa libo-libong lakas ng Teyvat. Whoosh! Sa layo ng arena ng labanan, isang figure ang bumaril sa hangin. Ito ay isang tao na nakasuot ng isang puting balabal, na pinalamutian ng isang tabak, na karakter na nagmula sa isang nakasisindak na kapangyarihan. Ang lalaki ay lumitaw na bata, na walang aura na nagmula sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang puting balabal na isinusuot niya ay isang walang kap-oras na kayamanan, na nagdadala ng isang nagpapataw na presensya. Siya ay isang alagad ng sekta ng Saber. Saber Sect, ang lahi ng Windalgones. TSK, hindi ko inaasahan na makagalaw si Byron. Ang balabal na suot niya ay isang pambihirang kayamanan na ipinasa ng sekta ng Saber.
Ginawa ito mula sa mga espesyal na materyales at minsan ay isinusuot ni Win. Panipi. Sa lakas ni Byron, tiyak na tumayo siya sa unahan kahit na sa isang arena na puno ng maraming mga powerhouse. Sa hitsura ni Byron, maraming nabubuhay na nilalang ang nagsimulang talakayin. Si Byron ay nagmula sa sekta ng Saber. Ito ay isang nakatagong sekta na itinatag ni Win. Ang sekta na ito ay may hawak na lakas at nasiyahan sa isang kilalang reputasyon kahit na sa iba pang mga nakatagong sekta. Si Byron ay gumawa ng aksyon upang maiwasan ang iba na sakupin ang pamana na naiwan ng kanyang ninuno. Ang Byron ay gumagawa ng isang paglipat. Ang tunay na tanawin ay malapit nang magsimula. Nagtataka ako kung si James ay maaaring pumunta sa head-to-head kasama si Byron. Maraming mga powerhouse ang napuno ng pag-asa. Lahat sila ay nagnanais ng pamana na naiwan ng demonyong Tayback, na nauunawaan na ang pinakamahalagang kayamanan ay mas malalim sa loob. Sa sandaling ito, pinili nilang hayaan ang iba na labanan ito at maubos ang kanilang lakas. Tumayo si Byron sa walang bisa gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, na nagpapalabas ng isang mahinahon na pag-iingat. Sinabi niya, "Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit ito ay isang kayamanan na naiwan ng sekta ng Saber. Hindi ko papayagan ang ibang mga nabubuhay na nilalang na maglagay ng kanilang mga kamay. Ito ay magiging matalino para sa iyo na mag-alis ka agad." Nagpalitan ng sulyap sina James at Winton. Tinanong ni James, "Nais mo bang manguna, o dapat ba?" Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, sumagot si Winton, "Ikaw." Alam niya na si James ay isang may talento na magsasaka, na pinagkadalubhasaan ang kompletong 10 beses na realms na si Transcendent Sutra at isang kasanayan sa lagda. Hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang isang tugma para kay James. Nagtataka tungkol sa mga kakayahan ng nakatagong sekta na ito, nagpasya siyang obserbahan mula sa mga anino at hayaang manguna si James. "Sige," sabi ni James. Ito ay isang mahabang panahon mula nang siya ay nakikibahagi sa isang tamang labanan. Sa kanyang estado ng Omniscience Path at Battle Rank, isang malakas na pagnanais para sa labanan ang lumakas sa loob niya. "Hindi ko kailangan ang pamana ng path ng Tayback na ito, ngunit tunay akong sabik na mag-spar sa iyo," may kumpiyansa na sinabi ni James. "Ipakita sa akin ang lakas ng mga inapo ni Win at isang powerhouse mula sa sekta ng Saber." Panipi. Humihiling ka ng for trouble. Nagdilim ang ekspresyon ni Byron. Orihinal na naisip niya na sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang kaakibat na sekta, babalik si James. Hindi niya inaasahan na balewalain ni James ang prestihiyo ng sekta ng Saber. Nasaksihan ni Byron ang lakas ni James noon, sa makatuwid siya ay maingat at nagpasya na ibunyag ang kanyang kaakibat na sekta. Kung hindi man, hindi na niya nasayang ang anumang oras at direktang inatake. Upang masecure ang kataas-taasang pamana ng sekta ng Saber, hindi niya kayang mag-atubiling. Kailangang makuha niya ang pamana na naiwan ng kanyang ninuno kahit na dumating ito sa isang mabibigat na gastos. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay maaaring maiiwan, ngunit ang pamana ng ninuno ay kailangang makuha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4882. Naghahanap ka ba ng problema? Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kahit na ang langit at ang lupa ay manginig sa kanilang pananalita. Ang eksena ay tunay na nakakatakot. Gayunpaman, tumugon si James na may malabong ngiti. "Dalhin ito," aniya. Sa isang instant, ang aura na nagmula sa Byron ay umabot sa rurok nito. Sa kabila ng paglabas ni James ng landas ng omniscience at ang kapangyarihan ng libong mga landas na banal na katawan, ang kanyang aura ay hindi naiiba kumpara kay Byron. Bigla, lumitaw si Byron sa harap ni James, na nakataas ang kanyang kamay upang maghatid ng isang suntok. Ang mga materialized fists ay binaril, nagbabago sa isang napakaraming mga anino ng boxing na sumikop kay James. Ang rehiyon kung saan nakatayo si James ay gumuho agad. Maraming mga nabubuhay na nilalang sa arena ang umatras sa mas ligtas na mga posisyon. Noong naisip nila na si James ay naghit at nag-usisa upang makita kung makatiis siya sa pag-atake ni Byron, ang katawan ni James ay misteryoso sa likuran ni Byron, at naglunsad siya ng isang buong pag-atake. Sa harap ng isang powerhouse mula sa isang nakatagong sekta tulad ni Byron, si James ay walang pagsisikap. Sa oras na yumapekto si Byron, ang kamao ni James ay nakarating na sa kanyang likuran. Habang tumama ito,
ang katawan ni James ay nagbago sa isang landas ng mga after images. Pagkatapos, nawala ang mga after images, at muling napakita sa isang malayong lokasyon. Kahit na si Byron ay nagawang umiwas sa oras, naapektuhan pa rin siya ng kapangyarihan ni James. Ang kanyang likuran ay nagbigay ng ilang mga pinsala, at isang pahiwatig ng dugo na tumatagal sa sulok ng kanyang bibig. Lahat ba yan? Si James ay lumitaw na hindi marunong. Inaasahan niya ang pisikal na katapangan ng nakatagong sekta na powerhouse na maging mas kahanga-hanga. Si James ay nanatiling hindi nag-aalinlangan, na naging dahilan ng mukha ni Byron. Pinunasan niya ang mga bloodstains mula sa kanyang bibig at sinabi, "Matagumpay mong hinimok ako. Tapos ka na." Sa sandaling iyon, isang pagbabagong anyo ang naganap sa aura ni Byron. Ang kanyang katawan ay tila naging transparent, at ang isang tao ay maaaring makita ang kanyang dugo na nagbabago sa enerhiya ng tibak sa loob niya. Ang kanyang gulugad ay kinuha sa hitsura ng isang labaha. Katawan ng tibak. Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na sinaksak ni Byron ang kanyang pangangatawan sa Saber Pond ng sekta ng Saber at nakamit ang isang walang cap-arrest na katawan ng tibak. Hindi ko inaasahan na totoo ito. Ang Byron na may isang perpektong katawan ng tibak ay tunay na nakakatakot. Maraming mga powerhouse ang naiwan na nagtaka nang umusbong ang aura ni Byron. Whoosh! Sa susunod na sandali, nawala si Byron at muling lumitaw sa harap ni James, na naghahatid ng isang malakas na suntok. Sa halip na dodging, pinili ni James na dalhin ito sa ulo. Boom! Ang parehong mga kamao ay bumangga, agad na nasira ang walang bisa at lumilikha ng isang vacuum sa kalangitan sa itaas ng arena. Ang braso ni James ay malinaw na basag sa isang nakababahala na bilis, at ang mga bitek ay mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Siya ay ipinadala na lumilipad sa pamamagitan ng mabigat na puwersa, pagdidilig ng dugo sa kalagitnaan ng hangin, pagpipinta ng isang nakakagulat ngunit nakakagulat na larawan. Hindi ka panipaniwala, naisip ni James. Inilagay niya ang kanyang buong lakas sa welga na iyon. Mula nang maabot ang ranggo ng walang hanggan na ranggo, madali niyang pinangungunahan si Hafgan, ang nakaraang top ranggo na individual sa walang hanggan na pagraranggo. Gayunpaman, ngayon siya ay tinanggihan ng isang solong paglipat. Ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at Byron ay lubos na makabuluhan. Tumama ulit si Byron bago mabawi si James. Upang wakasan ng mabilis si James, tinawag niya ang isang longsword sa kanyang kamay, na nagradiate ng isang puting ilaw. Sa kadalian, pinakawalan niya ang isang baha ng enerhiya ng tibak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4883. Ayon na sword energy ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang kakilakilabot na kapangyarihan. Sa bawat distrito ng mundo sa labas, ang hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na nakasaksi sa projection na ito ay nanginginig sa takot. Ang lakas ng nakatagong sekta na powerhouse na ito ay tunay na nakakatakot, lalo na para sa kwasi na walang hanggan na ranggo ng mga powerhouse. Ang kanilang mga mukha ay nagkakasundo sa takot habang kinakaharap nila ang nakasisindak na pagsalakay ng swordsmanship, at tila malamang na matalo sila agad. Sa arena ng labanan, ang hindi mabilang na mga nilalang na nabubuhay ay nakaramdam ng paparating na panganib. Sa kritikal na sandaling ito, ang isang protection na porma sayon ay lumitaw sa isang tiyak na lugar ng arena. Agad na natanto ng mga powerhouse na ang pagbuo na ito ay maaaring mapahamak ang lahat ng pinsala, at sa instant na iyon, mabilis silang pumasok dito. Ang enerhiya ng tibak ay napuno ang kalangitan at ang lupa, at agad na ginamit ni James ang Blight Omniscience upang tumakas. Kung paanong sinusubukan ni James na umalis, hinabol siya ng sword energy, at maraming energies ang nagpasok ng kanyang katawan, iniwan siyang may mga sugat. Nasuspine sa kalagitnaan ng hangin na may isang disheveled na hitsura, malakas niyang pinalitan ang Chaos Sword. Sa pagpapakawala ng siyam na tinig ng kaguluhan, naglunsad siya ng counterattack laban sa Dalgonis Sword. Ang mga tunog ng tunog ay sumigaw habang ang enerhiya ng Sonic Sword ay lumusot sa arena. Ang mga misteryosong tunog ay nakakagulat, na umaabot kahit na ang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng pagbuo ng kaligtasan at iniwan silang pansamantalang nag-aalsa. Gayunpaman, napakalakas ni Byron. Ang siyam na tinig ng kaguluhan ay hindi makakasama sa kanya. Sa isang iglap, pinakawalan ni James ang kakilakilabot na langit na tumusok sa sining ng tibak,
ngunit ang kanyang mga pag-atake ay naharang lahat ni Byron. Siya ay isang matigas na kalaban, naisip ni James. Ipinagpatuloy niya ang pag-activate ng landas ng buhay upang pagalingin ang kanyang mga pinsala at pansamantalang patatagin ang kanyang kalagayan. Sa sandaling ito, ang mas malaking landas ay nagpakita at nagko-convert, na bumubuo ng isang napakagandang sagradong pamumulaklak sa kalangitan sa itaas ng arena ng labanan. Si James ay nasa kanyang pinakakakilakilabot na estado, at sa pagpapakawala ng pamumulaklak, siya ay naging mas malakas kaysa sa dati. Ang pamumulaklak ay nakasalalay sa ranggo ng paglilinang ng isang tao, na tumataas alinsunod sa pagtaas ng kapangyarihan ng mas malaking landas. Mga bulaklak sa buong pamumulaklak, break. Bulalas ni Byron habang ang kanyang longsword ay nagsimulang manginig sa kanyang kamay, na naghihiwalay sa kanyang pagkakahawak at lumilitaw sa harap niya. Sa isang instant, ang tibak ay sumailalim sa isang pagbabagong anyo, na naghahayag ng isang kakilakilabot na pagbuo ng tibak na may tibak sa gitna nito. Patuloy itong pinaikot bago singilin patungo sa sagradong pamumulaklak sa hindi kapani-paniwalang bilis, na nagiging sanhi ito agad na masira. Ang isang mapanirang puwersa ay sumabog sa sandali ng pagkawasak. Ang mga shockwaves ng labanan ay kumalat. Agad na nawawala ang kamakailan lamang na nabuo na pagbuo ng tibak at pagpapadala ng pag-urong ni Byron sa ilalim ng epekto ng napakalaking puwersa. Ang pagbuo sa paligid ng arena ay nawala. Kung wala ang proteksyon ng pormasayon, ang ilang mga nabubuhay na nilalang ng Kylum na walang hanggan na ranggo ay nakaramdam ng napipintong panganib at mabilis na ginamit na mga inskripsyon upang makatakas mula sa arena. Gayunpaman, ang mga walang oras upang gumamit ng mga inscription sa pag-save ng buhay ay direktang naalis ng mga aftershocks ng labanan. Ang mga may bahagyang mas kaunting kapangyarihan ay tinanggal. Hindi bababa sa libo-libong mga Kylum na walang hanggan na ranggo ng mga powerhouse ay napatay ng nag-iisang welga na ito. Mahigit sa 10,000 nilalang ang tumakas sa larangan ng digmaan at lumitaw sa labas ng mundo. Marami pa ang umatras sa isang ligtas na distansya, na ginugol ang lahat ng kanilang enerhiya upang mapaglabanan ang mga shockwaves ng labanan. Ang eksenang ito ay nag-iwan ng maraming mga powerhouse sa labas ng mundo. Ang nag-iisang welga na ito ay nakipag-away sa buong lakas ng pag-aaway ng isang powerhouse ng ranggo ng kaguluhan. Bukod dito, ang labanan ay nagsimula na, at hindi pa nila pinakawalan ang kanilang tunay na kapangyarihan o mga card ng trumpeta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4884. James ay pinakawalan ang namumulaklak, na bumubuo ng sagradong pamumulaklak. Bagaman naabot lamang niya ang ranggo na walang hanggan na ranggo, kasabay ng kanyang likas na lakas, ang sagradong pamumulaklak na nilikha niya ay maaaring makipagkompetensya sa mga pag-atake ng mga powerhouse ng ranggo ng kaguluhan. Lahat ay awestruck ng sagradong pamumulaklak ni James. Gayunpaman, sinira ito ni Byron ng isang pagbuo ng tibak. Pareho silang ipinadala na lumilipad sa pamamagitan ng mga shockwaves ng kanilang labanan, ngunit mahimalang, alinman sa kanila ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Ang pagbabagong anyo ni Byron sa isang katawan ng tibak na ginawa siyang halos hindi mapigilan sa pisikal na kaharian. Katulad nito, si James ay napapalibutan ng kapangyarihan ng mas malaking landas, na nabuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid ng kanyang katawan. Sa isang lugar sa distrito ng kaguluhan ng universo, isang tao na may puting damit ang nanunood ng pamumulaklak ni James na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ipinagmamalaki niya ang babae sa tabi niya, ito ang kasanayan sa lagda na nilikha ko noon. Sa kasamaang palad, wala akong 1,000 landas na banal na katawan, kaya hindi ko lubos na mailabas ang potensyal nito. Hindi ko naisip na ang namumulaklak na nilikha ko ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan sa mga kamay ni James. Panipi. Ang taong may puting damit na nagsalita ay si Jabari, na dating tagapagturo ni James sa kanyang landas ng paglilinang. Ang babaeng nasa tabi niya ay ang kanyang kapareha, na nakilala niya sa madilim na mundo. Ang hindi mabilang na mga tao na nakasaksi sa paningin na ito ay sumabog sa kabaliwan, sumisigaw at nagpapasaya na parang nakikipaglaban sila sa entablado mismo. Ang lugar ng vacuum na lumitaw sa arena ng labanan ay agad na naibalik. Si James at Byron ay tumayo sa walang bisa. Hinawakan ni James ang Chaos Sword. Sa di kalayuan, pinalabas ni Byron ang isang masiglang aura at nanatiling binubuo.
Maraming mga kailam na walang hanggan na ranggo na nabubuhay na nilalang ay nababagabag. Ito pa rin ba ang ranggo ng boundless ng kailam? Ito ay maaaring maging kung ano ang hitsura ng ranggo ng kaguluhan. Kahit na ang mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta ay huminga ng malalim. Ang tunay na lakas ni Byron ay higit pa rito. Sa ngayon, ginagamit lamang niya ang katawan ng Tayback. Ang mga kasanayan sa lagda ng Saber ay hindi pa mailalabas. Oo, ang sekta ng Saber ay itinatag ni Windalgonas. Ang anumang kasanayan sa lagda mula sa sekta ng Saber ay hindi ka panipaniwala. Malaki ka na, bulalas ni Byron habang nakatayo siya sa walang bisa, na nakatingin kay James. Patuloy siyang nagpatuloy, ang aking misyon mula noong kapanganakan ay upang makuha ang mga kasanayan sa lagda na naiwan ng aking mga ninuno. Ang sekta ng Saber ay palaging alam na ang mga kasanayan sa lagda ng aking ninuno ay nakakalat sa dalawang lugar. Ang isa ay nasa loob ng bundok ng Tayback, ngunit ito ay selyadong, at walang makakapagbukas ng lubusan. Narito ang pangalawang lugar, sa Boundless Arena. Nanatili ako sa kailam na walang hanggan. Ranggo para sa hindi mabilang na taon, lahat sa pag-asa sa araw na ito. Tumahimik si Byron bago idinagdag, matagal na ako sa ranggo na ito, na humahawak mula sa isang nakatagong sekta, habang ikaw ay isang tao mula sa labas ng mundo. Ito ay kahanga-hanga na naabot mo ang antas na ito. Dapat kang sumuko, ang boses ni Byron ay lumubog. Kung lalabas ako, mamamatay ka. Hindi ko gusto ang isang henyo na tulad mo na mapahamak dito. Bilang tugon, ngumiti lamang si James ng mahina. Kinilala niya ang lakas ni Byron, ngunit marami pa rin siyang trick sa kanyang manggas. Hindi pa niya talaga pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan. Sapat na pag-uusap, halika sa akin muli, bellowed ni James. Inilagay niya ang Chaos Sword, at ang mas malaking mga landas ay nagko-convert at ipinanganak ang isang malakas na swordsmanship, ang Universal Sword Art. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4885. Ang kasanayan sa lagda ay kumakatawan sa tagpo ng mas malaking mga landas sa isang swordsmanship, na nagko-convert ng kapangyarihan ng mas malaking landas sa enerhiya ng landas ng Tayback. Whoosh! Ang enerhiya ng Tayback ay agad na naglalakad sa walang bisa at lumitaw sa harap ng Byron. Gayunpaman, tumayo pa rin si Byron, na pinapayagan ang enerhiya ng Tayback na salakayin siya. Ang nakasisilaw na enerhiya ng Tayback ay nawala ng misteryoso sa pag-abot sa kanya. Nakakakita ito, maraming nabubuhay na nilalang sa arena ng labanan ay ganap na nabigla, at ang ilan ay nagulat pa sa sorpresa. Ang kapangyarihan ng katawan ng Tayback. Nilapag ni Byron ang isang lihim na sining ng sekta. Ang alamat ay pagkatapos na maperpekto ni Byron ang katawan ng Tayback, ginugol niya ang hindi mabilang na mga entrepok na pinino ito at lumikha ng isang walang talo na kasanayan sa lagda na tinatawag na sagradong puso ng puso, na imyun sa lahat ng mga pag-atake ng mga landas ng Tayback. Noong nakaraan, hinamon ni Byron ang isang powerhouse ng ranggo ng Sword. Ginamit ng powerhouse ang lahat ng kanyang mga pamamaraan, ngunit walang makakasama kay Byron. Sa arena ng labanan, ang ilang mga nabubuhay na nilalang mula sa mga nakatagong sekta ay nagsimulang talakayin ang mga bagay na ito, hindi alam ang mga alingawngaw na nasil na hindi mabilang na taon. Ito ang lahat ng mga alamat na naipasa mula sa sekta ng Saber, hindi anumang nakumpirma na patunay. Nakakakita ng eksenang ito, bahagyang kinuha ni James ang kanyang mga browser. Habang hindi niya pinagkadalubhasaan ang universal na sining ng Tayback sa buong potensyal nito, ang kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang ay dapat pa ring sapat upang magdulot ng isang banta. Gayunpaman, hindi niya mapinsala si Byron. James, ikaw ay isang henyo, sabi ni Byron, na papalapit kay James na hakbang-hakbang gamit ang kanyang Tayback sa kamay. Inaamin ko na ang iyong lakas ay kahanga-hanga, higit sa maraming mga powerhouse ng ranggo ng Kailam Acme mula sa iba pang mga nakatagong sekta. Gayunpaman, gumugol ka ng masyadong maikling oras sa pagpino ng iyong mga kasanayan. Natuto ka mula sa iba nang hindi lumilikha ng iyong sariling mga kasanayan sa lagda ng supernatural. Maaari mong mapahamak ang panahong ito, ngunit hindi ka mag-iiwan ng marka para sa kawalang hanggan. Panipi. Sa bawat hakbang na kinuha ni Byron, lumakas ang kanyang aura, at nadama ni James ang labis na kapangyarihan na ibinababa sa kanya. Sa oras na kinuha ni Byron ang kanyang ikasampung hakbang,
Hindi na ito makatiis ni James. Bakit ganito ang pakiramdam ng pag-akyat ng sakripisyo? Nagulat si James. Sa paligid ng arena ng labanan, maraming mga nabubuhay na nilalang ang hindi makatiis sa kapangyarihang ito. Ang ilan na may bahagyang mas mababang mga nakamit sa walang hanggan na ranggo ay agad na durog ng puwersa. Sa sandaling ito, ang proteksyon na porma sayon sa entablado ay muling napakita. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang pumasok sa proteksyon na porma sayon kaagad. Ang kataas-taasang martial arts skill ng Saber Sect, The Defying. Mga langit na art, panipi, ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Ngayon, sa wakas ay nasaksihan namin ang pagtatalo ng sining ng langit. Nagtataka ako kung gaano karaming mga hakbang si James na makatiis. Pagtatakip ng art ng langit. Nang marinig ang mga tinig mula sa arena, sumimangot si James. Sa sandaling ito, naging sigurado siya na ang sakripisyo. Ascension na dating natutunan niya na nagmula sa sekta ng Saber. Ito ay isang masamang bersyon ng Supreme Martial Arts skill ng Saber Sect, ang Defying Heaven's Art. Nang gawin ni Byron ang kanyang 11 hakbang, nanginginig ang arena, at naramdaman ni James ang isang kakilakilabot na puwersa na katulad ng isang napakalawak na mundo na pinipilit sa kanya. Ang kanyang katawan ay hindi na makatiis sa kapangyarihang ito, at bumagsak siya sa lupa. Boom! Ang solidong lupa ay agad na nasira, na lumilikha ng isang malalaking at hindi masasamang kailaliman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4886. Sa kabila ng James na nasa huli na yugto ng ika-9 na ranggo ng landas ng walang kabuluhan at pagkakaroon ng proteksyon ng mas malaking mga landas, maaari lamang niyang hawakan hanggang sa ika-11 hakbang ng sining ng pagtutol. Kahanga-hanga, ang Defying Langit Art ay may kabuuang 33 hakbang, at si James ay maaari lamang magtiis sa 11 hakbang. Sino sa arena ng labanan na ito ang maaaring magtitiyaga hanggang makomplito ni Byron ang kanyang pagtatalo sa langit na sining? Hindi mabilang na mga powerhouse ang namangha. Tumayo si Byron sa walang bisa, na nakapaloob sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kanyang aura ay malakas, katulad ng isang walang talo na Diyos ng digmaan. Tumingin siya. Sa sandaling iyon, ang isang tao ay dahan-daang lumitaw mula sa mga lugar ng pagkasira sa ibaba, at ito ay si James. Nang makalabas siya sa mga lugar ng pagkasira, ang lupa sa ilalim niya ay agad na naibalik ang sarili. Sa sandaling ito, lumitaw si James. Nagpakita siya sa kalagitnaan ng hangin sa isang instant, pinupunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Tiningnan niya si Byron at tinanong, mayroon bang koneksyon ang iyong Defying Langit na sining sa sakripisyo ng pag-akyat ng lahi ng demonyong ape? Napangiti si Byron ng mahina at sinabing, matagal na ang nakalipas, isang powerhouse ng lahi ng demonyong ape na nilinang sa Saber Sect sandali. Ginagantimpalaan siya ng master ng isang fragment ng Defying Heaven's Art, at medyo kapansin-pansin siya. Matapos pag-aralan ito, nilikha niya ang masamang pag-akyat, kahit na epektibo lamang ito sa mas mababang ranggo ng paglilinang. Ang potensyal nito ay nababawasan habang ang ranggo ng paglilinang ng isang tao ay nagpapabuti. Panipi. Nakikita ko, sabi ni James nang may kaliwanagan. Pagkatapos, tiningnan niya si Byron at sinabi, mangyaring magpatuloy. Nais kong makita kung paano. Makapangyarihang ikaw ay matapos makumplito ang 33 hakbang. Panipi. Huwag maghanap ng iyong sariling pagkamatay, babala ni Byron. Iniwan kita ng isang paraan. Matapos kong makumplito ang Defying Langit na sining na may 30 mga hakbang, maaari kong masira kahit na ang mga chaos rango ng mga powerhouse. Gestured ni James. Dahil masigasig ka sa kamatayan, bibigyan kita ng pagkakataon, malamig na lumabas ang tinig ni Byron. Sa sandaling ito, lihim na isinaaktibo ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, na ginagamit din ng iba pang mga kapangyarihan. Dalawang misteryosong puwersa ang lumitaw sa loob niya. Ang lugar na ito ay nagtago ng maraming mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Maaaring sila ay mula sa panahon ni Emperor Raya. Nag-aalala si James na ang lakas na kanyang nilinang ay mapapansin, kaya't maingat niyang ginamit ang mga puwersang ito upang protektahan ang kanyang sarili. Nais niyang makita kung gaano katakot ang nakasisindak na sining ng pagtutol. Dalawang kapangyarihan ang kumalat sa loob niya, na pinoprotektahan ang kanyang mga mahahalagang organo at meridian,
na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang pigilan ang presyon mula sa pagtatalo ng langit na langit. Sa sandaling ito, kinuha ni Byron ang kanyang ika-12 hakbang. Tulad ng ginawa niya, ang aura ng langit at lupa ay dumami agad, pagdurog kay James. Nakakatakot ito sa pinagsamang puwersa ng langit at lupa at sariling kapangyarihan ni Byron. Kahit na pinangunahan ni James ang kanyang makakaya sa kapangyarihan ng dalawang pamamaraan ng landas, halos mawala siya sa kanyang balanse. Matapos ang isang bahagyang pagbagal, muling nakuha niya ang kanyang paa at tumayo muli sa walang bisa. Sa sandaling ito, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng 3 mga diskarte sa landas, at 3 mahiwagang puwersa ang nagpoprotekta sa kanya. Nang gumawa ng isa pang hakbang si Byron, nanatiling hindi nagbabago si James. Siya ay misteryoso, naisip ni Byron, ngunit hindi siya nag-atubiling at gumawa ng isa pang hakbang. Ang kanyang aura at kapangyarihan ay lumakas. Di nagtagal, tumagal siya ng 30 hakbang. Matapos ang 30 hakbang, ang kanyang aura ay naging mas kakilakilabot. Hindi siya 1,000 mga landas na banal na katawan, ngunit ang mas malaking landas ay umiikot sa kanya. Samantala, ginamit na ni James ang kapangyarihan ng 4 na pamamaraan ng landas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 4 na mga diskarte sa landas, maaari niyang ganap na pigilan ang pagtatalo ng langit ni Byron. Alam ni James na ang susunod na 3 hakbang ay ang pinaka nakakatakot. Tahimik, isinaaktibo niya ang ika-5 kapangyarihan, pinagsama ang lahat ng 5 kapangyarihan sa loob niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4887. James ay nanatiling binubuo habang nahaharap sa presyon na dinala ng art ng pagtatakip sa langit. 31 hakbang. Gumawa ng isa pang hakbang si Byron, na naging sanhi ng panginginig ng buong arena. Ang lahat ng mga puwersa sa loob ng arena ay nakipagtagpo kay James, ngunit hinawakan niya. 32 hakbang. Kumuha siya ng isa pang malakas na hakbang. Sa hakbang na ito, ang kanyang aura ay tumindi agad. Ang katawan ni James ay nagtitiis ng isang mabangis na pag-atake mula sa napakalaking presyon. Ang kanyang katawan ay nahati sa isang instant, dugo na nabubo sa walang bisa, at bumagsak siya mula sa kalangitan. Sa pamamagitan ng isang bingi na pag-crash, ang katawan ni James ay tumama sa lupa, na naging sanhi ng pagbagsak at pagbagsak agad ng arena. Tanging ang lugar na protektado ng pagbuo ay nanatiling buo. Ang eksenang ito ay iniwan ang lahat sa pagkabigla. Sa kabutihang palad, ang proteksyon na porma sayon ay naaktibo sa oras, at natagpuan ng lahat ang kanlungan sa loob nito. Kung hindi man, nang gawin ni Byron ang hakbang na iyon, aalisin nito ang 99% ng mga nabubuhay na nilalang. Sa wakas ay huminga si Byron ng isang buntong hininga. Sa kanyang 33 hakbang, maaari niyang yapakan kahit na ang mga chaos rango ng mga powerhouse. Nakatatakot na si James upang matiis hanggang sa 30. Pangalawang hakbang. Si James ay tunay na kapansin-pansin. Oo, nagpatuloy siya sa 32 hakbang. Huwag kalimutan, nagmula siya sa labas ng mundo, hindi inaalagaan ng mga nakatagong sekta. Sobrang awa, hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ang tinalakay ang bagay na ito. Kung naisip ng lahat na namatay si James, isang tao na natatakpan ng dugo ang gumapang mula sa mga lugar ng pagkasira sa ibaba. Ang kanyang ulo ay hindi nasaktan, at walang isang solong buo na lugar sa kanyang katawan. Buhay siya. Siya ay tunay na kakilakilabot. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, isinaaktibo ni James ang landas ng buhay, na pinapayagan ang kanyang mga panlabas na pinsala na gumaling. Pagkatapos, ginamit niya ang ika-6 na kapangyarihan, ang pagsasanib ng 6 na pamamaraan ng landas, at ang kanyang katawan ay umakyat sa kalangitan ng dahan-dahan. Hindi masama, pinahihintulutan kita, dumilim ang mukha ni Byron. Itinaas niya ang kanyang paa ng marahan, at tulad ng ginawa niya, lumakas ang kanyang aura. Ang lahat ng mga puwersa ay nakipagtagpo sa ilalim ng kanyang paa. Bago ang kanyang paa kahit na hinawakan ang lupa, ang walang bisa ay nag-quivered. Boom! Sa paglusong ng kanyang paa, ang arena ng labanan ay nawala sa isang instant. Ang puwersa na ito ay nakakaapekto sa proteksyon na porma sayon sa ibaba, na nagiging sanhi ng pag-crack ng bahagya habang ang nakasisindak na kapangyarihan ay tumulos sa mga bitek. Sa kritikal na sandaling iyon, lumitaw ang tagapangalaga,
pinalakas ang pagbuo at maiiwasan itong ganap na kumalas. Gayunpaman, si James, na matatagpuan sa gitna ng larangan ng digmaan, ay humarap sa isang puwersa kahit na mas nakakatakot kaysa sa pagbuo. Sa kabila ng paggamit ng 6 na pamamaraan ng landas, pagsasama-sama ng mga ito sa proteksyon ng mas malaking mga landas, at paggamit ng isa para sa lahat upang mapahina ang ilan sa kapangyarihan, nasugatan pa rin siya. Nagdala siya ng maraming mga sugat, at isang makabuluhang bahagi ng kanyang laman at dugo ay nawawala, kahit na ang ilan sa kanyang mga buto ay nasira. Sa sandaling ito, si James ay lumitaw na tunay na nakakatakot. Gayunpaman, ang kanyang nakakatakot na mukha ay nagdala ng isang ngiti, isang panginginig at nakakatakot. Ang pagtatanggol sa langit ay ito lamang, ngumisi si James. Paano ito? Ang sinumang nang ahas na makipag-usap para dito, personal kong aalagaan. Panipigitling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4888. James ang mabigat na kapangyarihan ng sining ng pagtanggi sa langit at nais na makuha ito. Nagdusa pa rin siya ng matinding pinsala ng gawin ni Byron ang 33 hakbang, kahit nakasama niya ang proteksyon ng 6 na kapangyarihan na pagsasanib. Sa sandaling ito, siya ay nasa isa sa kanyang pinakamalakas na estado, na ang kanyang tunay na porma sayon ay naiwan na hindi nagamit. Byron chuckled basta bilang tugon, ang isang natalo na underlang tulad mo ay walang karapatang magsalita ng ganyan. Ang pagpatay sa iyo ngayon ay medyo simple. Ang defying langit art ay hindi lamang isang bagay na gawin ang 33 hakbang. Matapos gawin ang mga hakbang na ito, ang isang malakas na domain ay magpapakita sa paligid ng magsasaka. Sa loob ng domain na ito, ang kaaway ay magtitiis ng napakalawak na presyon. Bukod dito, pagkatapos gawin ang mga hakbang na ito, ang magsasaka ay maabot ang isang matinding antas ng lakas. Pinagsama sa katawan ng tibak at ang sagradong sining ng puso, si Byron sa estado na ito ay tunay na nakakatakot. Ganun ba? Si James ay ngumiti ng mahina habang ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumaling, at sa lalong madaling panahon ang kanyang mga panlabas na pinsala ay ganap na gumaling. Tulad ng para sa kanyang mga pinsala sa panloob at landas, maaari niyang sugpuin ang mga ito hanggang sa katapusan ng labanan. Oo, sagot ni Byron na may isang kawalan ng kakayahang umangkop. Sa kasong iyon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking paglipat at tingnan kung paano ko magagawa. Hatiin ang iyong katawan ng tibak, sabi ni James. Sa instant na iyon, ang isang mahiwagang porma sayon ay tahimik na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang pagbuo ay patuloy na nagbabago, naglalabas ng isang mahiwagang kapangyarihan at isang kakaibang aura. Sa hitsura ng porma sayon, isang anino na material sa loob nito. Ang figure na ito ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus, naghahanap ng banal at marangal. Habang lumitaw ang porma sayon, ang mundo ay tila umiikot, at ang kakilakilabot na kapangyarihan nito ay nagdulot ng mga buhay na nilalang sa loob ng porma sayon sa arena ng labanan sa pag-iwas. Ang pangwakas na paglipat na ito ay nauna nang nakulong at pumatay ng isang ranggo ng Kylum Acme na nabubuhay, at hindi rin ito may save ng mga inscription sa pag-save ng buhay na naiwan ng The Guardian. Hindi pa pinlano ni James na gamitin ang porma sayon. Gayunpaman, si Byron ay masyadong mabigat, at ang kanyang tanging pagkakataon na talunin si Byron at makuha ang defying na sining ng langit ay ang paggamit ng porma sayon. Sa loob ng porma sayon, hindi mabilang na mga powerhouse na natipon, kasama na ang mga dating lumapit sa pagpasok sa ranggo ng kaguluhan, tulad ni Nazuri at Yala. Gayunpaman, lahat sila ay nabigla ng lakas na ipinakita ni James at Byron. Kahit na walang mga pinsala o pagbagsak sa kanilang ranggo ng paglilinang, hindi sila tatayo ng isang pagkakataon at madaling papatayin. Nakatitig si Byron kay James, naramdaman ang mahiwagang aura ng porma sayon na tila wala sa lugar sa mundong ito. Ang buong porma sayon ay nagdala ng isang sinaunang at mystical presence, lalo na ang anino sa loob, na pinalabas ang isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na presyon. Anong uri ng kasanayan sa lagda ito? Tanong ni Byron. Hindi mo ba sinabi na hindi ako lumikha ng anumang kasanayan sa lagda? Well, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ito ang nilikha ko sa aking sarili, sagot ni James. Nagtanong si Byron, ano ang tawag nito? Hindi ko ito matagal, at ito ang unang pagkakataon na ginagamit ko ito, kaya wala pa itong pangalan.
Dahil ito ang aking nilikha, matatawag itong anuman ang gusto ko, sabi ni James. Ang kanyang tinig ay sumigaw, at ang mahiwagang porma sayon ay materialized sa itaas ni Byron ng tahimik. Ang pagbuo ay patuloy na paikutin, na naglalabas ng isang nakakainis na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay nabuo ng isang spatial na hola na agad na nakapaloob at selyadong Byron kaagad. Sa kabila ng pag-activate ng katawan ng Tayback, ang sagradong sining ng puso, at ang defying langit art, si Byron ay hindi pa rin makagalaw. Ipinagbabawal niya ang lahat ng kanyang lakas at pinakawalan ang kakilakilabot na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, na patuloy na sinusubukang masira ang selyo ng porma sayon, ngunit hindi siya maaaring magtagumpay. Nang makita ito, ngumiti si James ng mahina. Ang pormasyong ito ay maaaring mag-seal kahit na si Livy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4889. Livy ay mas malaki kaysa sa Yardos. Pumasok si James Zin sa anino, at agad na lumipat ang anino, na lumilitaw sa harap ng porma sayon at naglulunsad ng isang biglaang pag-atake. Sa ilalim ng maraming mga titig, si Byron ay sinaktan, at ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang katawan ng Tayback, na kumakalat sa buong katawan niya. Tinangka niyang gumanti, ngunit siya ay nakulong sa pagbuo. Mayroon ba akong mga kwalipikasyon upang makipag-ayos sa iyo ngayon? Ang boses ni James ay sumigaw. Hindi, sagot ni Byron, maliwanag ang kanyang galit. Matapos ang pagsigaw ng salita, hindi mabilang na lakas ng Tayback ang lumubog sa loob ng kanyang katawan. Ang maraming mga energies ng Tayback na ito ay pinagsama agad, na bumubuo ng isang nasa salat na longsword na nagpakawala ng isang malakas na pag-atake sa pagbuo. Boom! Ang isang marahas na pagsabog ay sumabog habang ang katawan at dugo ni Byron ay nagbago sa isang Tayback, na ganap na kumalas sa selyo ng pagbuo. Sa kanyang galit, sinalakay ni Byron ang pagbuo, ngunit sa sandaling iyon, ang anino ay namagitan at hinarang ang kanyang pag-atake. Boom! Ang anino ay gumamit ng isang hindi kilalang longsword at nakipag-away sa diskarte ni Byron. Sa isang instant, si Byron ay pinalayas mula sa pagbuo. Habang si James Zin ay inalag din sa anino, na bumalik sa kanyang pisikal na katawan, na pinilit na itulak pabalik. Ang nasabing hindi kapani-pani walang kapangyarihan, kamangha-mangha si James. Nagawa ni Byron na masira ang selyo ng pagbuo, isang feat kahit na hindi makamit ni Livy. Nakita ni James na nagbabayad si Byron ng napakalaking presyo upang maisakatuparan ito. Nagdilim ang mukha ni Byron. Ang kanyang mga labi at daliri ay nagdala ng mga bakas ng dugo, sa kalaunan ay tumutulo sa lupa. Ang kapangyarihang nakapaloob sa isang solong patak ng kanyang dugo ay maaaring mapawi ang isang malakas na universo. Magpapatuloy ka ba? Tanong ni James. Ito lamang ang simula ng pamana ni Win. Ang pinakamahusay na ay darating pa. Kung nakikipaglaban tayo sa kamatayan ngayon, mahirap sakupin ang buwan na sumusunod. Panipi. Napagtanto ni James na halos isinagawa ni Byron ang kanyang buong lakas, na walang mga nakatagong trick na naiwan. Gayunpaman, ang pagtalo kay Byron ay nangangailangan pa rin ng ilang oras. Hindi niya nais na ibunyag ang lahat ng kanyang mga cards sa sandaling ito. Bukod dito, ang tanging natitirang trick na mayroon siya ay ang walang hanggan na pagoda. Ang ekspresyon ni Byron ay mabagsik. Ang pangunahing layunin niya para sa paglalakbay na ito ay upang makuha ang pamana ng kanyang ninuno. Inamin niya na si James ay mabigat, at ang pagtalo sa kanya ay mangangailangan ng isang mabibigat na presyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkumpirma si Byron, James, kinikilala ko ang iyong lakas, at nakuha mo ang aking paggalang. Sam-asang-ayon ako. Naririnig ito, huminga si James ng isang buntong hininga at sinabi, mahusay, ang pamana ng sword ng Win ay sa iyo. Ngayon, mangyaring bigyan mo ako ng lihim na sining para sa pagtatalo ng sining ng langit. Si Byron ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang inskripsyon, na lumilipad patungo kay James. Nakabisado ni James ang lihim na sining para sa Defying Heavens art. Samantala, tumungo si Byron patungo sa puting jade na naglalaman ng mga talaan ng pamana ni Win. Hehe, isang boses ang sumigaw, Byron Dalgones, interesado rin ako sa pamana ni Win. Gusto kong makita kung ano ang naitala sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4890.
Habang dumating ang tunog, isang tao ang lumitaw mula sa proteksyon na pormasayon at lumakad sa walang bisa patungo sa kalangitan. Nagpakita siya at hinarang ang paraan ni Byron. Ang lalaki ay nakasuot ng isang gintong balabal at mukhang bata pa. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran ng kanyang likuran, at pinalabas niya ang isang hangin ng pagiging malinis. Mukhang hindi siya natatakot kay Byron, sa kabila ng pagpapakita ng mabibigat na lakas. Isang buntong hininga ang narinig habang inihayag ng nakatagong tagapag-alaga ang kanyang sarili. Habang siya ay lumitaw, hindi mabilang na mga mata ang naayos sa kanya. Siya ay nagsalita, "Hindi ko inaasahan na ang iyong lakas ay napakapangit, kahit na hindi na itugma sa arena ng labanan na naiwan ni Emperor Raya. Tila kailangan nating baguhin ang larangan ng digmaan." Ilang beses nang nakagambala ang tagapangalaga, na nag-aalis ng mga pormasayon upang maprotektahan ang maraming mga nabubuhay na nilalang. Kung hindi man, kakaunti ang naiwan sa arena ng labanan. Si Emperor Raya ay naiwan sa maraming mga kasanayan sa lagda, lahat ay kilala sa kanyang panahon. Ang kanyang layunin ay upang palakasin ang 10 distrito muli, na naghahanda sa kanila upang labanan ang extraterrestrial demon sa hinaharap. Kung ang arena ng labanan ay pinagtatalunan ng ilang mga individual lamang, at kung nakuha ng mga individual na ito ang lahat ng mga bones, mawawala ang layunin ng labanan. Sa makatuwid, nagpa siya akong magbukas ng isang mas malaking larangan ng digmaan, sinabi ni Guardian. Ngayon, mangyaring ipasok ang Chaos Arena. Habang nakarating ang kanyang tinig sa kanilang mga tainga, nawala ang arena ng labanan, at nawala ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa susunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang hindi kilalang arena ng labanan. Ano ito? Ang Chaos Tablet sa Chaos Arena. Panipi, ang tagapag-alaga ba ay overestimating sa amin? Ano ang nagawa natin upang karapat-dapat na mag-access sa Chaos Arena? Lahat ito ay dahil kina James at Byron. Sobrang katangi-tangi sila, na naging sanhi ng pagbukas ng Chaos Arena ng mas maaga. Oo, hindi lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa Kylum Boundless Rango ay may lakas ni na James at Byron. Panipi. Ang pagbubukas ng Chaos Arena ay nagpukaw ng kawalang kasiyahan sa maraming mga nabubuhay na nilalang sa Rango na walang hanggan sa Kylum. Marahil ay maaaring magtiyaga sila sa walang hanggan na arena, na ginagawa itong higit pa. Gayunpaman, sa Chaos Arena, wala silang pagkakataon dahil dinisenyo ito para sa mga nasa kwasi na walang hanggan na rango at sa itaas. Ang mga eksena mula sa Chaos Arena ay ipinadala sa mga makapangyarihang unibersidad sa buong 10 distrito. Luis Leon, bakit mo binuksan ang arena ng labanan na binabantayan ko? Isang tinig ang nagmula sa arena ng labanan, na sinundan ng hitsura ng isang matatandang lalaki. Ang nakatatandang ito ay mukhang matanda na, hunched sa isang tubo. Sinabi ng tagapag-alaga ng walang hanggan na arena, "Ayaw ko," ngunit sa sandaling mabuksan ang walang hanggan na arena, napunit ito. Ang mga batang ito ay nagtataglay ng kakilakilabot na lakas, at ang walang hanggan na arena ay hindi makatiis sa kanilang mga laban. Oh, talaga. Ang nakatatanda ay sumulyap sa arena ng labanan.